Okay, so good afternoon. Marami kasing nalilito sa case study, especially Aquinas because I did not discuss to them the module number 5. But you listen to the module number 6, then you can relate on how will you create the case study. So dito, okay, so the directions. In your respective communities, select one social institution and make it subject of your case study. This study shall be anchored from your learning about structural functionalism and symbolic interactionism. Okay, also the Marxism, you can also include the theory of Marxism. Okay, so yun yung nalilito, yung mga iba na students na nalilito. So ano bang gagawin natin? Case study. So meron akong isa-send sa inyong template. What you need to do is to select a social institution at yung problema na nakikita nyo doon sa social institution na yon. So, ang magiging topic nyo yan ay case study of ganon, na may pinili kayong social institution at yung problemang nararanasan ng mga social institution na yon. So, next discussion natin, social institution. So, dito sa social institution, ayan nga, pipili nga kayo dito. It's either the government, education, family, healthcare, religion, and economy. So, pipili lamang kayo dito ng isa na pipiliin nyo na maging case study nyo. So, magiging case study of, halimbawa, case study of overpopulation in Santa Rosa, Laguna. So, in the family of Santa Rosa, Laguna, or in the area of Santa Rosa, Laguna. Pwede naman case study of the yung pinakauso ngayon, yung 21 pesos daw yung isang meal. 'Di ba economy 'yon? So pwede rin 'yon. So maraming problema sa bawat social institution na binanggit ko. So yun yung pwede nyong maging topic. Kung may tanong, pwede nyo rin akong tanungin anytime. So ano nga ba ang technical requirements? So this case study must be composed of 5 pages for the discussion and presentation. Ibig sabihin nito, 5 pages yung lalamanin. So, bukod dun sa cover page, a total of 6 pages to. Pero, yun nga. Tapos susunod, pangalawa ay printed or handwritten. Pero pag handwritten, make sure na maganda yung sulat. Sa A4 bond paper tayo. Okay? So next, encoded, use Arial font style and 11 font size. So, meron naman akong na ipinasa, make sure lang na i-follow lang natin yung Arial font size, font style and font size 11. And number 4, refer to APA standard for margin and spacing. So, ang APA standard natin ay 1 inch both sides. Then, ang atin namang spacing ay double space. So, kahit na 5 pages to, siguro hindi naman ganun kahirap gawin yon. Okay, so next ay yung content requirement. So, sa isend ko sa inyong template, ay meron na ako ditong inilagay. So, lalagyan nyo na lang siya ng laman para ma-meet nyo yung requirements. So, yung rubrics naman, para makuha lang natin yung pinaka-perfect score, ay sundin natin yung rubrics na isend ko naman na ito sa inyo. O kung may tanong, magtanong lang. Thank you very much.